Bumulaga sa publiko ang panibagong pangyayari sa loob ng korte matapos lumutang ang umano'y malaking lihim na nag-ugnay kina Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at House Speaker Martin Romualdez sa isang iniimbestigahang issue. Ayon sa mga insider sa pagdinig, naging mainit ang talakayan nang ilatag ang mga dokumentong inihay ni Rep. Marcoleta na agad namang pinagpiestahan ng mga investigador dahil sa bigat at lawak umano ng nilalaman nito. Mabilis itong kumalat sa social media, nagdulot ng matinding reaksyon at pangamba mula sa publiko. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, kapansin-pansin umano ang kumpiyansa ng kampo ni Marcoleta na tila ba sigurado sa direksyong tinatahak ng kaso. Sa gitna ng pagdinig, ilang legal analysts ang nagsabing may potential na game changer ang isinampang ebidensya, bagay nagdulot ng tahimik ngunit kapansin-pansing tensyon sa panig nina Marcos at Romualdez. Sa ngayon, patuloy na umiiwas sa media ang mga naturang opisyal, dahilan upang mas maraming katanungan ang mabuo sa isipan ng publiko. Sa labas ng korte, kaliwat ka ng spekulasyon ang naglalabasan. May naniniwalang panalo na umano si Marcoleta sa naratibong umiikot, habang ang iba naman ay naghihintay ng mas malinaw na pahayag mula sa pamahalaan. Habang tumitindi ang interes ng bayan sa usapin, inaasahang mas marami pang impormasyon ang ilalabas ng investigasyon sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nakatutok ang lahat sa susunod na pagdinig na maaaring magpabago sa takbo ng issue. Yes, tama. Yung mga sa nakapwesto naman nga uniform service, although they will continue to be in service, mawawalan sila ng impluensya within the ranking system kasi maglalagay ng panibagong mag-head ng military at ng police yung papalit kay Pangulong Marcos. So, looking at the situation, talagang if we use logic, imposible na mag-voluntarily resign si Pangulong Marcos. If we use logic, but there is such thing as miracles, no? So sa sitwasyong yan, paano na yung gagawin ng mga Pilipino? There's hopelessness. Kasi if you go out of the Constitution, either kulong ka o mamamatay ka pag nagkaroon ng gera, civil war. So, kung titignan mo, may mga naririnig tayong balita na yung mag-express ng opinion nila laban sa administrasyon, ikukulong. So, do you think the ordinary Filipinos magririsgo ng kanilang buhay? Yan yung naririnig nila. Kaya nga, kung pinag-uusapan natin, marami ba yung nasa labas? Yung tao, may self-preservation rin. Natatakot rin yan. Yung mga asawa, pinipigilan rin yung mga husband. That's why it looks hopeless. And the Filipinos feels helpless knowing na may dalawang malaking akusasyon laban sa presidente, pero unless he voluntarily resigns, wala na tayong magawa. Still, under the law, there are mechanisms to allow a change of the president. Impeachment. Pero yung reality na kinakaharap natin sa impeachment, you need 1/3 vote of all congressmen sa House of Representatives. Tapos and to 2/3 convict, pa sa Senate. 2/3. Another means is when he is declared incapacitated by the majority of the cabinet members to include the executive secretary. Bakit magde-declare yung kanyang kabinete? Mawawalan sila ng trabaho. Kaya nga sabi ko, Section 11 yan, Article 7, Section 11. We feel hopeless. Now, what is the remaining way? Nga, under the democratic framework na allowed, the opposition, kasama ako doon, kasama kung sino man yung gustong sumama dyan sa opposition, we have to prepare this early for the 2028 presidential election. Yan, alam mo, magandang tanong ito. No? Gusto kong tanungin kay Manong. Yes. Manong, based on your very deep experience, sa gut feel nyo that you've developed through the decades, no?
Aabot pa ba ng 2028? And I do not mean this politically, ha? I am very curious. Hindi, I'm very curious. Yung panansya niya ba? Yes. Kasi alam mo malalim yan, yung gut feel, no? Aabot po ba? Ang 2028. palagay ko, hindi po aabot. Hindi yan matatapos ang term niya. Because I believe in miracle and I believe in destiny. Correct. Hindi tayo pababayaan ng Diyos dahil nasa katotohanan tayo. Ngayon, palakpakan nun natin itong si Manong Chavit. Kung gusto nyo kong tapusin at i-recommenda ko sa inyo, sinasuggest ko na tapusin nyo yung video na yun. Punta ko kayo sa FB page ng Rally para sa pananagutan, katarungan at katapatan. Punta lang ko kayo dyan, tapusin nyo. Nasa ano na tayo, nasa 31 minute mark ho tayo ng video na to. Nakalive pa ho sila siguro ngayong mga oras na to. Punta lang ho kayo doon. Pero kailangan ho kasi natin pakinggan ng mga kabalbalan nitong dami na nang magagalit dito kay PH Update. Eh, ganoon talaga. Anak ng toko, mananawagan kayo. Sara Duterte resign. Eh, ang mga nagnanakaw, mga taga Malacanang. Eto, ready to tayo, game. Prince of the Philippines, Cardinal Ambo David. Palakpakan natin lahat. O, palakpakan nyo. Tanggalin na ho siguro natin tong ano para talagang makita tong si Ambo David. Hindi lahat na nakasuot ng puti, malinis ha. Tandaan nyo yun mga kababayan. Karamihan sa mga yan kaibigan ni Martin Romualdez. Ayan, game. Pader! Bakit po ba tayo naririto sa EDSA People Power Monument sa araw na ito? Bakit dito? Teka lang nga, medyo may na-boss nito si Father Rambo. Lakasan natin. Ito, malakas ito. Yan. Una, hindi sa Luneta dahil pa tayo naniniwala sa ng mga nanonood sa lukuyan. Hindi pa. Noon pa September 21, pareho na ang panawagan nila sa Luneta. Pero dahil kakuntilan sila at hindi nila kapunto ang mga kasama nila, minabuti nilang ibaba muna ang kanilang mga placards at sumama na rin sa ating dito sa EDSA. Sana ho, ganyan din ang mangyari sa araw na ito. Iginagalang naman po natin ang mga kapatid nating humatunan sa ganyang panawagan dahil pagod na sa tiwalik sistema. Pagod na rin naman tayo, hindi ba? Pero tanong natin sa ating kasama, kung resign all of that, ano ang alternatibo? Ano ang sunod? Una, ang pag-resign ay voluntaryo. Voluntaryong pagbibitin. Anak ng tokwa, laki-laki ng pondo nyo, pangit ng audio nyo, mga walang iya kayo. Hoy! Para sa akbayan! Para dito kay Paeng, yung babaeng nasa likod nitong si Ambo, yung katabi nitong si Father Flaby. Father Addict tuloy. Father Flaby! Ang laki ng pondo nyo, anak ng tokwa, ba't ganyan ang audio nyo? Ba't nanggagaling sa ilalim ng lupa? Sa pwesto, kung ang mga dapat umiyak, naging maugong ang sigaw sa zona ng mismong presidente. Pahiya naman kayo. Pero hindi niya sinabi kung sino ba talaga ang dapat pahiya. Nagbigay pa nga ng standing ovation pati ang mga walang kahihiyan. Father, baka gusto mo ikaw magpresidente, parang mahusay ka eh. Gusto mo ikaw na lang. Di pwede, anak ng toko ay nasa likod mo na yan, delikado yan. Kaya sa palagay di ba, kusang magre-resign, ang pinagre-resign nila, ewan ko lang, malabo yata yun, maliban na lang kung mahulog ang ating mga armadong pwersa sa tukso ng politika at sila na mismo ang mag-effect at manawagan ng resign. Sino bang hindi mapaparesign
kapag tinutok sa mga opisyales, pag tinutok ng armadong pwersa ng bansa ang mga armas nila upang iluklok ang nais nilang iluklok. Mga kapatid, trahedya po ang itutulog ng ganyan. Kasama din po natin ngayon sa EDSA ang ating mismong armadong pwersa. Namimigay po sila ng tubig sa ating mga kasamahan. Walang ibang pinaninindigan, kundi ang manatiling tapat sa ating konstitusyon. Kaya salamat mga kapatid namin sa uniforme. Sa pakikita At hindi nyo tinalikuran itong si Marcos Jr. Dapat kinumpleto mo, Father. Pasalamat ka sa mga uniform personnel dahil hindi nila tinalikuran itong si Marcos Jr. Ang tinuturong mastermind dito sa napakatinding corruption na to. Palakpakan. ninyo sa amin sa pagtatanggol sa demokrasya. Yan. Ayaw natin sa mga panukalang Transitional Council o Revolutionary Government. Dahil ayaw Bakit ayaw niyo yung revolutionary government? Anak ng tawa. Pag nag-revgov tayo, ayusin na natin. Tanggalin na natin yung mga di ba gusto yung tanggalin yung political dynasty? Di ba ka-revgov? Ayaan natin mag-caretaker si BP Sara tapos revgov tayo. Ayaw niyo yan? Revgov tayo, BP Sara President, revgov. Sigurado sa AI sa Pilipinas. After 5 years, sa tingin ko parang Singapore na ho tayo. natin maging banana republic ang Pilipinas. Ayaw Ano yung gusto nyo? Marijuana Republic? Cocaine Republic? din natin ng civilian at military junta. Kahit pangakuan pa kaming mga obispo ng pwesto sa gobyerno. Anak lang tao ka, hindi kayo pwede. Diyan lang kasi simbahan nyo. Ano obispo pa nangakuha ng... Si Father Flavi kahit walang pwesto yan, baka ika nga paldong-paldo yan doon sa ginawa niya sa House of Representatives. Dahil dito sa amin, Pero si Father Flavi, tingin ko nagugutom na oh. Lumabas na naman siya. Pagkagutom niya si Father Flavi, lumalabas yan. hindi namin linya ang politika at pamumugobyerno. Hindi kami kailanman magpapatuso na maging mga taliban. Ang amin ay moral and spiritual leadership lamang. Kaya nga kami naririto kasama ninyo. Kami paagi lang ng simbahang nakikilakbay sa buong sambayanan. Salamat po sa lahat ng mga parokya, sa lahat ng mga diocese, sa lahat ng mga probinsya at syudad, sa buong kapuluang Pilipinas. Na naglunsad din ng kami lang mga trillion peso march sa araw mismo ito. Hindi na dito lang sa Maynila nakatuon ang pansin. Dahil hindi naman buong Pilipinas ang Maynila. Dahil hindi sila makapunta dito sa EDSA, minabuti nilang makisabay sa atin upang makipagkaisang diwa sa lahat ng puwersang nagtataguyod ng totohanan ng pagbabago. Ngayon pa lang yata nangyari ito sa kasaysayan ng bayang Pilipinas. Siguro kung gusto nila talagang ma-estimate ang lakas ng puwersang nagtataguyod ng diwa ng EDSA, hindi drone ang kailangan kundi satellites. Sa madaling salita, kaya tayo nagtungo sa EDSA dahil ayaw natin sa kapatid ang solusyon. Hindi natin kailangan sunugin ang buong bahay dahil ang ibig natin hulihin at papanagutin ang mga ipis at daga ng ating lipunan. Huwag daw natin sunugin ang bahay. Anak ng toka. Yung laman ng bahay, puro ipis at daga eh. Diba? Wala na. Pati ito kasi si Father, pati yung 1987 Constitution, pagka nag-uumili siguro siya, katabi niya. Kasi yung 1987 Constitution, yun ang dilawan Constitution. Hindi ko nila matanggap na sobrang bulok ng saligang batas na yun. Ayaw nila ng revolutionary government dahil lahat ng nalimbag doon, pag-solidify, pagiging, pagsulat sa kasaysayan na yung saligang batas na yan, yan ang resulta nito si Cory Aquino at yung nangyari dito kay Ninoy Aquino. Diba? Yun lang naman yun eh.
Kayo talaga, oo. Gawin nyo na kasing Santa. Yung sa likod mo, yung nakabuka ka ang bibig na yan, gawin mo na rin Santa yan. Kaya ikaw gusto mo maging Santa, Santa ka na rin. Ganyan talaga politika, pinasok nyo eh, walang problema. Eh, kung ayaw nyo palang gawa na reaction video yung mga dinadaldal nyo dyan, eh, huwag kayong pumasok na politika. Di ba? Pagka naman nagsalita dyan, itong ano pangalan to? Si BP Sara, halimbawa, nagsalita si BP Sara o si Rodante Marcoleta. Di ba yung mga vlogger ng mga makakaliwa, pinklawan, dilawan at talyanista, babuyan ang nangyayari. Hindi naman siya binababoy kita, Father, pero ito talagang politika sa Pilipinas. Bahala ka nga dyan, Father. Mapapanagot ang dapat managot. Yeah. Kapag magsimula na naman tayo sa wala, hindi po perfecto ang ating demokratikong sistema. Pero mas mabuti na ito kasi sa wala. Anong hindi perfecto? Ano nang tawag? Ang ating demokratikong sistema yumayaman ang mga magnanakaw na politiko. Ngayon, kung mas mabuti na to kaysa wala, parang sinabi mo, parang pinagkaitan mo ng pagkakataon ng bawat isang Pilipino na magkaroon ng maayos na buhay. Anak ng tawa, okay lang na maghirap kayo. Okay na tong ating saligang batas na to. Ganon. Father naman, oh. In progress. Work in progress, 30 years na tayong work in progress dito sa 1987 Constitution na to. Work in progress, ganon. Anak ng tawa, kailan matatapos to? After 50 years. Paupiin si BP Sara, RevGov, di ba? Hindi, ayusin natin na saligang batas. Meron na talagang problema. Gusto nyo, tanggalin yung political dynasty. Ayusin natin saligang batas. At hindi maaayos yan kung idadaan natin dyan sa House of Representatives. Puro political dynasty. Paano nila lalagay yung batas na magbabawal sa kanila na ika nga magpaupo sa kanilang mga anak, sa kanilang mga kabit o kung kanino pa man na gusto nilang paupuin sa kanilang mga naiwan na pwesto sa pamahalaan. Di pwede yan, di mapapasya ang anti-politik. Kung gusto nyong ipasa, kung gusto nyong magkaroon ng ganyan, gawin yung caretaker si BP Sara, RevGov tayo. Kung gusto lang naman, di tayo nagkikait ng kung ano pa man dito. Nandyan ang 1987 Constitution, nandyan yan, sundin natin yan. 2028, magpe-presidente si BP Sara, maraming usapan. Kaya tayo natin ito, we have to complete the extra revolution, a peaceful revolution, a work in progress. Sa February next year, kung pag-iiwag ang 40th anniversary ng EDSA, People Power. Sa February, sakto. Itaon nyo na rin yung pagsasampa ng kay BP Sara, impeachment. Ang bayang Israel, 40 years bago sila nakaranas ng lupang pangako. Dahil alam natin, walang pagbabagong nangyayari ng overnight. Kaya, narito tayo upang ipahayag ang ating saloobin na makumpleto ang proyekto ng EDSA. Ibinunga ang diwang ito ng mapayapang pag-atlas noong 1986 laban sa dictatorship at nagbuo ang bayan natin ng isang demokratikong konstitusyon noong 1987. At sa konstitusyon ito, sumumpa ng katapatan ang lahat ng nanunungkulan ngayon sa ating pamahalaan. Ito ang paalagan natin sa lahat ng mga lingkod bayan na ngayon nalagay muli sa napakatinding krisis ang ating pamahalaan dahil sa korupsyon. Dahil ito At hindi matatapos yan, Father, ha? Sinasabi ko na sa inyo, hindi matatapos yung korupsyon na yan. Tandaan mo yan, Father. Matapos na, magunaw na mundo, di matatapos ang korupsyon sa Pilipinas. Pagka hindi natin inayos itong bulok na sistema na to. Gusto nyo ng anti-political dynasty? Simple lang. Pagka naging presidente si BP Sara, RevGov tayo agad. Ayusin natin yung mga dapat ayusin. Di ba? Kung gusto lang. Pero kung ayaw, edi ayaw. Kung gusto nyo naman, mag-chat-chat tayo, charter change. Kasi BP Sara tatrabaho dyan, talagang pabor tayo dyan.
Kasi napaka-selfless ng mga Duterte. Hindi mga Sakim Xaviera kagaya ng mga nasa Malacanang ngayong mga panahon na to. Kaya kung meron mang aayos sa saligang batas, kung hindi rin Duterte, wag na lang. Kung tayo sa EDSA, dahil hilig natin mapanumbalik ang transparency and accountability for a better democracy. Hindi ba ito rin ang naging panawagan ng mga kapatid nating dumagsa sa Luneta noong nakarang November 16 and 17. Gusto ko po publicly magpasalamat sa kanila para sa hindi namin inaasahang pakikiisa nila sa ating pagbawagan na ipinahayag na natin noong Part 1 ng Trillion Peso March na ginawa natin last September 21. Transparency and accountability for a better democracy. Wow! Ang sigaw ng Luneta ay biglang magiging pareho sa sigaw ng EDSA. Salamat sa Diyos. Magtatakbo ang ating mga adhikain. Kahit anong namin nabigla sila sa mga hindi inaasahang mga messages na lumabas sa bibig ng ilan sa kanilang mga invited speakers. At tuloy napilitan mag-al sa balutan ng mas maaga. Dinakasal po namin sana totohanin na ang adhikain para sa transparency and accountability for a better and even stronger democracy sa pamamagitan ng pagsuporta at pagboto sa mga tao ng kandidato lamang. Natutuong huwakan ng mabuting pamumugobyerno at hindi magiging sunod-sunod sa mga diktang di tama na ilang kapalit sa... Father, matagal pa ba yan? Naiinip na ako sa mga sinasabi mo. Nakatoka. Mga walang kapararakang mga ika nga, mga paliwanag mo eh. Mag-homily ka na lang. Yung mga ganyang klaseng ika nga, ang tawag dito, modulation, sa loob ng simbahan yan. Hindi magdadaan sa ganyan yung galit na sambay ng Pilipino. Siguro akala nila panahon pa ni Cardinal Sinito na yung mga tao religyoso pa. Wala na. Wala problema maging religyoso. Kaso, yan kasi naging resulta nung pinaghalo ang reliyon at politika nung pinatalsik ang rehimeng Marcos, ang diktadurang Marcos, di ba? Ano nangyari? Yan, 1987 Constitution. Naging resulta. Kaya wala na po tayong bilib yung mga umaakit-akit sa entablado ng mga pare. Kalokohan. Malamang sa malamang pondo, pinondoan pa ng Malacanang yung galaw nyo na yan. Wala akong support at boto. So, ang ating mahalaan ay mistulang isang makinang kumapagya dahil ay sa mga pyesa. Kumagyan ang mga control system, ang mga mekanismo ng checks and balances, kaya na may pagkagusto ang korupsyon. Kaya tuloy naging kalakaran ng gawaing tiwari. Dahil nga ang pork barrel ng dapat pinatay ng Supreme Court ay piling pa rin pinubuhay na muli sa Kongreso at Senado. Pasikretong sinisingit sa ating national budget saan yung daan-daang pisong halaga ng mga flood control at iba pang mga infrastructure projects na kung susumahin sa mga nagdaang 10 taon lamang ay trilyon na ang halaga. Sa lansangan. Kung dati may magkailiwan ang sila po ang mga sumisigaw ng hustisya, katarungan. Iyan pa ang kapalit ng pagbili ng mga kotse na mamahalin, ang pagkain sa mga mamahaling hotel, ang pagtapo ng pera sa mga kasino. Dapat po ang buhay ng bawat mamamayan na naghirap dahil sa korupsyon ay sagutin ng bawat mga mambabatas, mga kawani ng DPWH
lahat po ng involved sa mga itong proyekto na dapat ay nakakatulong sa tao, yung pala ay hindi man lamang po makikita ang anino ng mga proyektong ito. Ito po ang inyong kasalanang malaki sa ating bayan. Sana po ay makonsyensya po kayo lahat. Sigaw ng bayan, katarungan, hustisya para sa mga taong kinitil ng korupsyon ng mga taong ito. Maraming salamat po. Nako, mga ka-reaction. Na-shock po ako doon, mga ka-reaction. Na-shock po ako sa doktor na yun. Grabe, wala pa talaga silang mga kaluluwa, mga tao na ito. Pati po yung healthcare system natin, ninanakawan. Ito, pakinggan po natin ang tagapagsinungaling ng Malacanang. Dito po, nabutata po siya dito, ha. Maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan. First question, Eugene Fernandez, IBC 13. Nako, mga ka-reaction. Grabe Good po. morning, Yusek. With regards to the auction of the Bureau of Customs regarding with the luxury car